Ikaw ba nakapag-negosyante ka? Isa ka rin sinungaling? Bakit nangingiti ka, sisi? Gawain mo rin ba yan? Magsinungaling ka sa customer mo? Abay, kung gusto mo ang ganitong masayang usapan, mag-subscribe ka na kaya titintin, pindutin mo ang like button na yan at paki-share na rin mga kasari kung hindi kayo busy. Kaya, umpisahan na natin ang Real Talk na Chismisan. Gaya ng sabi ko, mga kasari, hindi maiiwasang magsinungaling. Kaya si Ate Tintin, hindi ako exempted yan. Nagsisinungaling din ako. Pero, depende sa kausap ko. Kung yung kausap ko mahilig mangutang pero hindi marunong magbayad, kailangan ko talagang magsinungaling sa harapan niya. Kung yung kaharap ko ay mangungutang sa akin, aba, dapat talaga akong magsinungaling. Bakit? Ay ayaw kong ma-stress pagdating sa singilan. Lalo na kung kilala ko na siya na maraming inutangan pero hindi binayaran. Pangalawa, ayaw kong magkaroon ng kaaway. Ayaw kong magbitaw ng mabigat na salita para masaktan ang aking kapwa. Pangatlo, syempre pag naging tapat ka sa kanya, ayaw kong bigyan siya ng pagkakataon na maging artista siya dahil magdadrama siya sa harapan ko at baka maawa ako at mapautang ko pa siya. So, ano yon? Pinoprotektahan ko lang ang aking pera. Maging ang aking maliit na negosyo, iwas sa mga taong mahilig mangutang pero hindi marunong magbayad. Di ka masisi. Sinungaling ka rin ba? Pagdating sa ganyang tao, talagang kailangan kong magsinungaling para hindi sila magalit sa akin at hindi rin sila ma-offend. Ikaw, nasa sayo yan. Kung kaya mo ba namang sabihan siya ng harapan na, sisi, ayaw kitang pautangin, makunat ka, mahirap kang kausap pag pinautang na kita, ikaw na ang galit pag sinisingil kita, kaya sa iba ka na lang mangutang. O kaya mo bang sabihin sa kanya ng harapan? Kung kaya mo, ay di wala namang problema doon. Pero si Ate Tintin ay hindi yan kayang sabihin ng harapan dahil syempre iniisip ko rin na makakasakit ako ng damdamin ng iba. Kaya medyo hinay-hinay ako sa pagsasalita, mga kasari. Kaya kailangan ko talagang magsinungaling. Lalo na kung pera yung utangin niya. Sasabihan ko siya na, ay naku sisi, wrong timing ka. Magbabayad ako ng tubig, ilaw. O di ba? May wifi pa ako. May paparating ako na order ngayon ng aking tindahan. So wala akong perang maipahiram sa'yo. Pero ang totoo, wala talagang darating na pa-order na yan, mga kasari. Wala rin akong babayaran dahil tapos ko na siyang bayaran. Pero bakit ko sinasabi yan? Bakit ako nagsisinungaling? Dahil ayaw ko siyang masaktan. Kaya kahit sabihin niyang sinungaling ako, bahala siya dyan. So, hindi kasi ako yung tipo ng tao ng mga kasari na gustong yung magsalita ay talagang harapan. Hindi ako yung tipong tao na gano'n na haharapin ko siya para masaktan siya. Hindi. Hanggat maaari ayaw ko siyang magalit sa akin. Pero syempre, ako ito. Kayo ay nasa sa inyo yan. Kung kaya niyong sabihin sa kanya, okay rin naman. Kaso lang, sa panahon kasi ngayon mga kasari, medyo delikado. Bakit? Minsan pag nagsabi ka ng totoo na ganyan, nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Minsan pag talikod mo, may gagawing hindi maganda. Di ba nababalitaan natin kahit saan? Ay, ganyan yung mga nangyayari. So, magpautang ka, masama ka pa rin kasi sisingilin mo siya. Pag hindi mo siya pinautang, tapos magsinungaling ka, iba pa rin yung tingin sa'yo. So, wala kang mapuntahan. Pero ako, mas pinipili ko na lang magsinungaling para hindi ko siya masaktan. Kung sa tingin niya, nagsinungaling ako, ay bahala na siya. Hindi na ako magpaliwanag pa. So, yun naman yung side ni Ate Tintin. Pero, syempre, nasa sa inyo yan, yung kapasyahan na yan, mga kasari. Kasi mahirap kasi na sabihan mo siya ng harapan, tapos may mga nakakarinig, mapapahiya rin yung tao. Kaya, mas maganda yung magsinungaling na lang. Yan yung tinatawag nila na white lies, di ba? Para hindi ka lang makasakit ng damdamin ng iba. Next,
yung mga taong kaya ako nagsisinungaling, kapag yung tao na kausap ko ay sila yung mga taong mahilig magtanong-tanong about sa financial mo, sa mga narating mo na kung ano yung meron kang tinatangkilik ngayon. Sila yung mahilig magtatanong kung magkano na ba yung savings mo, magkano ba yung nagiging benta mo dito sa buong maghapon, magkano na ba yung naitatabi. May mga tipong mga ganun, mga kasari. Mahirap kasi yun kapag nagsasabi ka ng tapat sa kanila. Aminin natin, may hindi magandang nangyayari na napapanood natin sa TV, di ba? Kaya maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon, lalo na kung sa tingin mo ay hindi na dapat sabihin pa sa kanila. Kaya ako, pag tinatanong ako nila ng mga ganyang bagay, tulad ng malaki na bang ipon ko, marami, may ganito na ba ako, sabi ko, normal pa rin. Kung ano ako noon, yan pa rin ako ngayon. So, ayokong sabihin sa kanila kung ano na yung mga tinatangkilik ko, kung ano yung mga naipundar ko, ayokong magsalita ng ganun. Kasi sa panahon ngayon, mahirap kumita ng pera, mahirap mag-ipon. Siyempre may mga tao rin na minsan may inggit sa'yo. So magtatanim yan ng sama ng loob. Minsan iisipin na niyayabangan mo siya. So mas maganda na lang, low-key ka na lang. At minsan, kailangan mo talagang magsinungaling, mga kasari. So yun para sa akin, ha. Siyempre, protektahan natin kung ano yung meron tayo. Pero maliban dyan, yun lang yung alam kong pwede akong magsinungaling sa isang tao. Pero pagdating sa pagbebenta ng produkto, ako ay tapat, ako ay patas sa mga customer ko. Pero sa mga taong mahilig mangutang, kailangan natin na magsinungaling para protektahan kung ano man ang meron ako ngayon. So hanggang dito na lang, mga kasari. Ito ay simpleng kwentuhan lang. Totoong nangyayari ito. Mahirap din kasi magsabi ka ng totoo kasi baka pagdating sa huli, ikaw ay magsisi. Pero nasa sa inyo yan, kayo na ang bahalang magdesisyon kung sa tingin nyo tama ba o hindi ang pagsisinungaling minsan ng isang tao. At hanggang dito na lang, mga kasari, sana magkita tayong muli. At gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-ingat tayong palagi, mga kasari.